At dahil birthday ko nga, ayan, walang ganap. Kaya ayan, nagsisilabasan ng aking mga tigyawaters. Aray ko. Imblis nga na kumain kami sa labas at magsayahan, ayan, nagtutupi ako ng aming mga pinaghigaan. Paano ba naman kasi tong birthday ko, sumasabay talaga sa araw ng mga walang pera. Kaya binati na nga lang ako ng asawa ko at saka ng mga mahal ko sa buhay. Naiinis talaga ako pag birthday ko dahil napakamalas nga lagi ng birthday ko. Kung walang pera, walang makain. Aray ko. Hindi na lang nga sinaktong linggo para sakto ng sahod. Pero okay na rin naman yun dahil nga umidad na ako ng 20, halos wala akong handa. Kaya ayan, nasanay na rin naman ako at saka malaki na ako, kaya ko na rin sa sarili ko. At syempre nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nga nagising pa ako ngayong araw. Kasi yung iba kasi hindi umaabot sa birthday nila at saka yung iba naman kung kailang birthday nila dun sila namamatay. Alam mo Kaya ayan, nagpapasalamat talaga ako kahit nga wala akong handa, at least buhay. At ayun nga pala yung pamangking kong maasim, kumakain pa ng taho kasi nakita niya yung camera. At dumaan pa nga dun yung kapatid niyang maasim din, super asim na nila, best combo. At dito nga tinanggal ko nga lang yung mga pom, tapos nga nagwalis na rin ako. Tingting nga lang palang ginagamit ko na walis sa loob ng bahay dahil nga wala akong walis tambo. At ayun nga, nilatag ko nga lang din pala tong karton dahil nga pag nagkakatas yung sahig, nababasa talaga yung pom namin. Kaya ayan, sinigurado ko na talagang hindi mababasa dahil nilagyan ko na nga siya ng karton. At ito nga, isa ko na nga ilapag yung pom. Gusto ko nga sanang umorder ng cover na itong pom, kaso nga 200 plus siya. Gusto ko nga sanang bumili kaso nga wala pang ang pambili. At isasapin ko naman tong kumunta puti dahil nga pagtapos na ako magligpit, ayan, nandyan yung anak ko nakahiga. At ayan, may tira-tira pang ang kalat, kaya ayan, winalis-walisan ko lang muna. Pagkatapos ko nga ligpitin yung aming mga pinaghigaan, sinunod ko na nga rin pala tong hugasan dahil nga ang sakit sa mata. Anong oras na rin kasi kami kagabi kumain, kaya ayan, tinamad ako maghugas. Tinatamad nga lalo ako kumilos, lalo na nga pag nandito nga yung asawa ko. Kasi nga mas gusto ko pa nga siyang wala dito habang naglilinis ako dahil komportable ako. Feeling ko kasi lalong dumadami yung kalat pag nandyan siya. Aray ko. Nang pagkatapos ko nga maghugas, dito naman tayo sa may kurtina dahil nga magpapalit ako ng aming mga kurtina ngayon dahil nga sobrang dudumi na. Ito nga pala yung mga kakabit kong kurtina. Kahapon ko pa nga to naitahe kaso nga hindi ko nga nabidyohan dahil nga wala sa akin yung cellphone ko. Pinahiram kasi ng asawa ko yung cellphone ko kasi nga daw gagamitin niya sa trabaho. Kaya ayun, pinahiram ko kahapon kaya wala akong upload na video. Kaya ayun, hindi niya na nga dinala dahil nga sabi ko sa kanya magbibideo ako. Alambre nga lang pala ang pinakapangsabit ko dito sa may kurtina namin. Yung una kasing pansabit dito ay tela, kaya ayan, ayoko kasi nga lumalawlaw. Lumalawlaw din naman tong alambre kaso nga mabilis naman siya maayos. Hindi kasi katulad ng tali, ang hirap pakalasin. At ayan nga, tapos ko na nga ikabit, kaya ayan, sa kabila naman tayo. Itong sunod ko na papalitan dito banda sa may lababo. Ang dugyot-dugyot kasi talaga pag hindi mo nga ito nilagyan ng kurtina dahil nga napakadilim. Kaya ayan, papalitan ko muna ng kurtina para naman maging maliwanag at maging maganda. Dahil na high blood talaga ako, lalo na pag marumi yung bahay. At nandito na nga pala ako sa part na ikakabit ko na tong alambre. Basta dito ako sa part ng lababo magkakabit ng alambre, grabe napipikon talaga ako dahil ang hirap ikabit. Katulad yan, ilang beses ako nakahulog tapos ilang beses kong inulit-ulit, kaya ayan, kinat ko na nga lang. At sa wakas na tapos din. At dito naman tayo sa part ng ating mga bintana. Pinagtatanggal ko nga lang pala yung mga sombrero ng asawa ko dito dahil nga dito nga niya sinasabi. Lilipat ko na nga lang yung sa likod ng pinto dahil nga marami namang doon mga pako. Panoorin nyo na nga lang muna tong video ko dahil nga hindi ko na alam mga sasabihin ko. Magsasalita na nga lang ako pag may gusto akong sabihin.
At ayan na po, tapos na tayo. Ayan na nga pala yung itsura ng kinabit kong kortina. Pakirate nga 1 to 10 kung maganda or pangit yung kulay ng kortina. Pag napangitan ka, bigyan mo ako pambili ng bago. Pag maganda naman, thank you. At kahit nga wala akong handa or kaya pera, masaya naman ako dahil nga masaya at malinis yung aming bahay. At sana palagi niyo akong suportahan sa aking pagbablog. Hanggang dito na lang. Mwah!